po tayong lahat. Sama-sama po natin po rin ang ating Panginoon. Hallelujah. Sabihin nga po natin, give extra. Give extra. Hallelujah. Give extra. Alam niyo po, every time po na nagigising ako sa umaga, inisip ko agad kung ano yung pwede kong gawin ngayon. Agad-agad na hindi ko na ipinagpapabukas. Kasi po, nasasayangan po ako sa time eh. Na, alam po yung iba sa atin ganun, na pwede naman gawin ngayon, pinagpapabukas pa. Pero alam niyo po, pag may chance po tayo na gawin yung isang bagay ngayon, gawin na po natin. Amen? Kasi hindi natin alam yung mangyayari bukas eh. Hallelujah. Amen? Kaya, sinabi ko pong give extra. Give extra po sa mga tao na, mga kaibigan nyo, sa sobrang busy nyo, hindi nyo na nakakamusta. Give extra time. Nakamustahin sila, mga pamilya nyo, na lagi nyo ang kasama, pero hindi nyo alam, may malalim na palang pinagdadaanan. Give extra moment, extra effort, alamin kung ano yung pinagdadaanan nila. Amen? Kaya, ganun din po sa worship po. Kung ikaw po yung nakatayo lang na ganyan, sabi nyo, give extra. Give extra po. Pumalakpak naman po kayo. Kung ikaw naman po yung taong pumapalakpak na, give extra rin. Lagyan nyo naman ng konting galaw-galaw. Amen? Handa na po ba kayo magpuri sa Panginoon? Amen. Hallelujah, come on. Let's worship our God. Hallelujah, praise you, Jesus. Woo! Oh, praise Jesus. Come on, let us sing. Wandering into the night, wanting a place to hide this weary soul. It's like a bomb, and I try with all my might, and I just can't win the fight. I'm slowly drifting, a vagabond. Woo! And just when I run out of road, I met a man I didn't know, and he told me that I was not alone. He picked me up, he turned me around, hey, he placed my feet on the solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because he healed my heart, he changed my name. Forever free, I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Cannot deny what I see. Got no choice but to believe. My doubts are burning, yeah, like ashes in the wind. So long to my old friend, burden and bitterness, can't just keep it moving. Nah, you ain't welcome here. Hey, hey. And just when I run out of road, I met a man I didn't know, and he told me that I was not alone. He picked me up, he turned me around, he placed my feet on the solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because he healed my heart, he changed my name. Forever free, I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Oh, I thank God. Love's another one. I am free. I am free. Sino dito yung malaya na? Come on, nawitin natin. I am free. Oh, thank you, Jesus. I am free. And love's another one. I am free. I am free. I am free. And love's another one. I am free. I am free. I am free. And love's another
Master, I thank the Savior. Pick me up, pick me up, He turned me around, He placed my feet on the solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. I thank God. Oh. Sino po dito yung may mga pangarap? Mga pangarap po na nakatandaan na lang natin. Tapos parang hinayaan na lang natin. Nalagpasan natin. Ganon. Pero di ba sa atin nangangarap umasenso sa buhay? Tapos tumanda na lang. Ba't gano'n nahihirapan pa rin? Pero hindi pa huli lahat sa Lord. Amen? Ngayon po, i-declare natin to. Yung mga namatay na pangarap natin, bubuhayin natin in Jesus' name. Amen? Agree? Come on. Get up, get up, get up. Get up, In Jesus' name. Oh. Yes. Provision, Lord. Oh, dreams. Get up. Get up. Get up, get up. Get up out of that place. Get up, get up, get up. Pangarap na bahay. Yeah. Pangarap na trabaho. Get up out of that place. Come on. Get up, get up, get up. Get up out of that place. Get up, get up, get up. Get up out. Pangarap na sasakyan. Hey, get up out of that place. Get up, get up, get up. Get up out of that place. Get up, get up, get up. Get up out of that place. Hey, get up, get up, get up. Oh, because He picked me up, He turned me around, He placed my feet on the solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, because He picked me up, turned me around, He placed my feet on the solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He healed my heart, He changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Oh, I thank God. I thank God. Thank you, Lord. What a friend you have been.
price I couldn't pay. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. For your goodness, for your kindness. Mabuti po ang ating Diyos. Amen? God is good all the time. Alam niyo po, kahit may problema, mabuti ang Diyos. Kahit may sakit at karamdaman, mabuti ang Diyos. Kahit may mga bagay na nangyayari sa buhay natin na hindi natin ina-expect, still mabuti ang Diyos. Lord, bakit ang buti mo? Hindi naman ako karapat-dapat Because it's not about you actually. Hindi dahil mabait ka, kaya mabait siya. Pero ang katotohanan kasi, mabait siya dahil yun talaga siya. Kaya kahit anong circumstansya, hindi mapagbabago ang katotohanan, meron tayong mabait na Diyos. And until this very moment, God is still doing, He is still in business of doing good in our lives. Wala po siyang ibang inisip sa atin kundi magandang bagay lamang. Amen! Alam niyo po, for our testimony po, meron po tayong first service attender, si Nanay Ernalita, na nagbuntis po siya. Okay naman lahat nung una, but then nung 6 months na yung tiyan niya, tumataas na yung kanyang blood pressure. So alam ng mga nanay yan, yung ibang nagbuntis, nagkaroon ng mga complications kasama ng pagbubuntis. So sabi ng doktor sa kanya, we're very sorry but kailangan nating tanggalin yung bata sa tiyan mo para hindi ka magkaroon ng heart attack, cardiac arrest, or hindi mag-blood clot dahil sa taas ng dugo na meron ka. So kailangan nating mamili yung buhay mo o yung buhay ng anak mo. But this mother, because she's hearing God's word and Jesus finished work for 3 years now in new life, sabi niya, no, Doc, hindi ko aalisin yung bata sa sinapupunan ko. I will keep him. Hindi ko hahayaang alisin siya kasi naniniwala ako na hindi kami pababayaan ng Diyos. So binigyan siya ng doktor, with the help of the doctors, ng medication para mapababa yung blood pressure. And true enough, our God is good. Our God is alive. He is still working until now. Alam niyo po kung bakit? Yung pananampalataya ng nanay na yon, na talagang mabuti ang Diyos, yun yung ginawa ng Diyos sa kanya. And right now po, buhay yung bata, 3 months old, baby boy. Kasi po alam niyo mga kapatid, ang Diyos, hindi niya kaya magligtas ng isa lang. Hindi kailangang mamili. Yung nanay o yung anak, hindi. Kayang iligtas ng Diyos pareho. Kayang iligtas ng Diyos lahat ng tao. Amen! That's why we are worshiping today. Dahil sa magagandang bagay na ginawa ng Diyos sa buhay natin. Amen! Come on! I invite you to lift up your hands to your one, true, and living God. And let's thank Him for all that He has done. For all His goodness in our lives. Oh! Hallelujah! For every time you brought me through, I'll call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for your forgiveness, for how you never turned away. I'll call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for your salvation. You paid the price I couldn't pay. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for every morning, for every open door. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for every mountain, for every time you brought me through. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, For your forgiveness. for your forgiveness, Thank you, Lord.
you, Lord. Even though I turn away, still you call me friend. Oh, even though I fail you, even though I hurt you, Lord, even though I turn away, still you call me friend. Even though I fail you, Lord, even though I hurt you, Lord, even though I turn away, still you call me friend. Yeah. Even though I fail you, even though I hurt you, even though I turn away, still you call me friend. Yeah. Even though I hurt you, even though I turn away, still you call me friend. Even though I turn so good, you're so good, Lord. Still good, still you have been so good to me. God, I can't believe how you love me. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a Can we sing friend it? you have. Sige po, namnamin po natin awit. You have been so good. Good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What For the last time po. you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Sobrang buti mo, Panginoon. Kahit na, Lord, puro kami kapalpakan, Panginoon. Still tinuturing mo kaming kaibigan. Kahit talikuran ka namin, kahit biguin ka namin, Panginoon, still tinuturing mo kaming kaibigan, Lord. Sobrang buti mo, Panginoon. Walang ibang katulad mo, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Nararapat lang, Lord, na purihin ka, Lord. Salamatan ka. Hallelujah. In Jesus' mighty name. Amen. 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 God is always be faithful and good sa buhay natin. Amen. Ano nga po ba ang tunay na kayamanan sa mundo? Nag-search po ako sa Google, what is the true riches? And this is the result. True riches are riches money cannot buy. Examples of true riches are the anointing of the Holy Spirit on the Christian, good health, ability to get prayers answered, gifts of the Spirit, talents and abilities, divine favor, honor that heaven bestows, eternal life, divine wisdom, ability to hear the voice of God. And that is the true riches in the world. Alam niyo po ba na gustong-gustong kasama ni Jesus yung mga mayayaman? Hindi mayaman sa pera, pero mayaman sa pagmamahal, mayaman sa pagbibigay, mayaman sa paggawa ng mabubuting asal. Remember Zacchaeus, the tax collector, kung saan si Jesus mismo yung nag-volunteer ng kanyang sarili na tara punta tayo sa bahay mo, Zacchaeus. In-invite ba siya, nag-volunteer ba si Jesus dahil maraming pera si Zacchaeus, dahil mayaman siya? No.
Kasi nakita ni Jesus na si Zacchaeus ay mayroong maganda at mabuting puso. That's why Zacchaeus, it leads him to repentance immediately dahil nakita niya yung kabutihan ng Diyos. Sometimes we do not see the realness of riches dahil sa mga problema na nararanasan natin. Hindi natin makita yung kagandahan ng buhay kapag natatabunan ng pagsubok at problema yung buhay natin. But you know what? People will always look for a solution and we are always intended to fight in this life. Walang taong sumuko agad. Maybe minsan masasabi natin, ayoko na, tama na. Pero in the end, makakaya mo pa rin. Magugulat ka na pagtagumpayan mo pa rin. And this is the result ng pag-aani natin sa mga tinanim natin na oras noon sa pag-attend natin dito sa church. Na hindi natin namamalayan, bawat oras na nilalaan mo sa church, bawat oras na nilalaan mo sa Lord ay may katumbas na reward mula sa Kanya. Imagine, I am now at my 10th year po dito po sa church on December. And sobrang daming ups and down. Hindi naging madali, pero masasabi ko na sobrang faithful ng Lord sa buhay ko. Na sa panahon na walang nagtitiwala, maski sarili ko hindi ko kayang pagtiwalaan, nakita ko yung patuloy at patuloy na pagtitiwala ng Diyos sa buhay ko. Sino ako para pagkatiwalaan at mahalin niya? We are all nothing. Pero dahil sa sakripisyo ni Jesus, we are now a living testimony of His love. Hindi man po natin makita agad lahat ng resulta ng pagtatanim, for sure meron po. Wala pong nagtanim na on the spot tumubo agad. Tama? Bago po lumaki yung isang puno, it takes days, months, and years para lumaki at lumago yung puno na yon. And we have these true riches because we have this true God. Amen? Sa atin pong pagbibigay, makikita po dito kung sino yung Diyos sa buhay natin. Na kaya tayo nagbibigay kasi siya yung unang nagbigay. Kaya tayo nakakapagmahal kasi siya yung unang nagmahal. Kaya tayo nakakaintindi ng ibang tao kasi siya yung palaging umiintindi sa atin. Every time you stand up to give your offering, pinapakita nyo po na may magandang ginawa ulit ang Diyos sa buhay ko. Sa bawat pagtayo ninyo, pinapakita po ninyo na ang kabutihan ng Diyos ay patuloy na dumadaloy sa buhay ninyo. Minsan masasabi ng ibang tao, "Hulo, ba't magbibigay yan? Di ba namang problema yan? Ba't magbibigay yan? Di ba nangungutang yan?" Not knowing na patuloy kang pinapanagumpay ng Diyos sa buhay na ito. Amen? Sa ating pagbibigay, we are allowing God to bless us more. Palagi po natin itong naririnig. Kaya tayo nakakapagbigay kasi ang Diyos ang unang nagbigay. And that is true. Wala ka naman talagang mabibigay eh. Dahil lahat ng mayroon tayo dito ay nanggaling sa Diyos. And this church is a good soil para pagtaniman po natin ng mga bagay na mayroon tayo. How we help the needy, how we bless the people, how we bless the workers and volunteers. We are the hands and feet of Jesus in this world. And sabi po sa Proverbs 19:17, if you help the poor, you are lending to the Lord, and He will repay you. Ako gusto ko po magpautang sa Diyos. Knowing Him na sobrang yaman, sobrang laki, sobrang makapangyarihan, imposibleng hindi siya magbabalik ng sobra-sobra sa buhay ninyo. Wala pong naging mahirap sa pagbibigay. At gusto ko pong sabihin sa inyo, ang susunod na henerasyon ay hindi maghihirap dahil sa mapagbigay ninyong puso. Ang kahirapan ay mahihinto at hindi maipapamana kailanman. Tanggapin po ninyo yan sa buhay ninyo. And I don't know about you, but ako po, I don't want my next generation to die. I want my next generation to experience kung ano yung na-experience ko sa church na ito. Gusto ko na ma-experience ng next generation kung paano ako tinake care ng church na ito ng mas higit-higit pa. And dahil po yon sa pagbibigay natin. Amen? That's why let's declare po yung ating identity sa Panginoon. Sabay-sabay. Ako ay blessed. Ako ay blessing din sa iba. Ako ay mayaman. Ako ay masagana. Ako ay provided. Ako ay bayad sa utang. Blessed ang aking spirit, soul, and body.
Hindi ako stress, depressed, oppressed. Ako ay favored everywhere. Hindi nagkukulang, hindi lang sakto, may sobra pa. Dahil ako ay nabibless sa New Life Family, responsibilidad ko rin na i-bless ang pamilyang ito. Kaya ang response ko ay magbigay ng masaya dahil sa love ni Daddy God para sa akin. In Jesus' name, Amen. Come on, let's give people. I praise in the valley, praise on the mountain. I praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I praise without number, praise when surrounded. 'Cause praise is the water my enemies drowning. Hey, enough. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh, my soul, we will praise the Lord. Oh, my soul, I praise when I feel it, praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon. It's more than a sound. Hey, my praise is the shout that brings Jericho's down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh, my soul, we will praise the Lord. Oh, my soul, I will be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? We will praise the Lord. I won't be quiet. Yes, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? We will praise the Lord. Oh, my soul. Come on, people, tayo po tayong lahat. As an act that we will keep our focus this afternoon. As we listen to God's word from our dear lead pastor, Pastor Herbie Castillo. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin si Lord ng malakas na palakpak. Pagkatapos, palakpakan nyo yung katabi nyo. Nandito siya ngayon. Kahit maulan. Amen? Sige po, makakaupo kayong lahat. Mantakin mo yon kahit umuulan, nandito pa rin yung katabi mo. May biruan tayo, kahit po biyak na yung lupa, pupunta pa rin tayo dito. Una, ang mahal na po ng bigas, 60 pesos. Totoo, di ba? Sa church, alam nyo ho, lahat ng blessing makukuha natin. Unang-unang blessing, spiritual. Pangalawa, physical. Kasama po sa blessing yung emotions, yung kaluluwa. Kahit may pera ka, pag depressed ka, hindi mo magagamit yung pera mo. Tama po ba? Kahit may trabaho kang maganda, pero may sakit kang cancer, ubos yung pera mo. Kaya importante, holistic, spirit, soul, and body. Nakakatuwa po na may mga pagkakataon na sinusubok tayo, hindi ng Panginoon, kundi ng panahon. You know, times are coming that we will be tested kung pupunta ka ba o hindi. You know, kung yung, alam mo yun, may mga moment na alam ko, ipapahinga mo na lang yung katawan mo, dahil linggo ngayon, ang sarap pang, ayun tinatawag na hindi lang bad weather, bed weather. You know, mas masarap na sa kama. But every time you are making decisions to be here, nagdi-decision kayo na, sige, ano man ang mangyari, pupunta ako ng church. Alam nyo, natutuwa ang Panginoon. Natutuwa siya. Sinabi niya ni Solomon, in everything you do, you put God first and He will crown your efforts with success. Yung relationship, kahit anong effort mo, minsan, nagkakahiwalay pa rin eh.
Sa negosyo, kahit anong sipag mo, minsan nalulugi pa rin. Sa property, kahit anong ingat mo, isang sunog lang ang katapat. Wala na, ang lahat ng pinag-ipunan ng ilang taon. Kaya iba pag ang Diyos ang nag-iingat. Iba pagka yung tayo may ginagawa para sa Kanya, tandaan niyo ang Panginoon, every time na may taong tumatayo para sa Kanya, nung time na si Shadrach, Meshach, Abednego, tumayo sila para sa Diyos, sa gitna ng apoy, tinayuan sila ni Lord. Si Peter, nung tumayo para sa Panginoon, maging sa tubig, tumayo ang Panginoon para sa kanya. Sa ibabaw ng tubig, tinayuan din siya ni Lord. Those people who will stand for God, the Lord made a promise na palagi, kapag tumatayo ka para sa akin, ang Diyos, palagi niyang papatunayan na hindi niya tayo iiwanan, ni pababayaan man. Amen? Kaya lang madalas, ang iniintay ni Lord sa atin, decision. Sabi niyo nga po, decision. Because God knows you're not only making decision, but actually, decision makes you. Kung inisip yung ginagawa niyo yung decision, sa totoo lang yung decision, ginagawa ka na nito kung ano ka magiging tao. Marami sa inyo, bunga ng decision yan. Collectives kayo ng mga decision ginawa ninyo ng mga 5 years ago, 10 years ago. You are a byproduct of the decision other people made, and you also. Yun ang mga ginawa nating desisyon sa buhay natin, ginawa ng ibang tao, collaboration, collectives, ayan. Yan tayo ngayon. Bunga ng mga desisyon sa buhay natin. Kaya huwag ninyong i-underestimate. Halimbawa, yung moment na nandito kayo ngayon sa church, huwag ninyo itong baliwalain. Kasi may desisyon kayong ginawa na nililista ng Diyos hanggang sa magpakailanman. How many decisions we're making every day? Pero ilan yung sa mga desisyong ginawa natin na sangkot ang Diyos at tumitistigo ang Diyos na babayaran niya sa ating lubha. Tulad kanina sabi ni Ansley. Sabi niya, gusto kong magkaroon ng utang sa akin ng Diyos. Paano mangyayari yon? Every time na you are helping the needy, the poorest of the poor through your giving, nagkakautang ang Diyos. Mga bagay na hindi natin ginawa para sa sarili natin, para sa ibang tao at para sa Diyos, nililista yan ng Diyos. And how many decisions ang ginagawa natin na hindi para sa sarili? Kadalasan, di ba, yung pagligo mo sa sarili, trabaho mo sa sarili, pag-aaral mo sa sarili. Lahat ng halos karamihan ginagawa natin usually for ourselves. So kung may ginagawa tayong desisyon na hindi para sa sarili mo, para sa Diyos at sa ibang tao, alam nyo, nililista yan ng Diyos. Nililista. Yung katabi mo, minsan sa tubig nililista yung ginawa mo eh. Pero ang Diyos, nililista niya talaga sa langit. May talaan siya ng ingat, maging pagluha natin. Nililista ng Diyos. Kaya congratulations. Sabi mo sa katabi mo, congrats! Pwedeng wala na kayo dito dahil nga malakas ang ulan, maulan, pero nag-decide pa rin kayo dito. Amen? Dahil dyan, plus points ka sa heaven. Plus points kayo sa heaven ngayon dahil dyan. May plus kayo ngayon. Pag-uusapan natin, resume. Sabi nyo nga, resume. Alam nyo, pag nag-a-apply kayo ng trabaho, hinahanapan ka ng resume eh. Ano-ano ba yung mga pagkakakilanlan ko sa'yo? Paano kita tatanggapin? Merong biodata o resume. Meron tayong mga termino, baka para lang makarelate kayong lahat. Yung ginagawa ng mga volunteers, ang tawag ministry. Sabay-sabay, sabi nyo, ministry. Kaya lang problema, maraming nagmi-minister ng mga tao, either Christians or non-Christians, iba-iba yung rason, dahilan, bakit nila ginagawa ang isang bagay. Halimbawa, ako ngayon, bakit ko ginagawa itong pagpapastor? May trabaho naman akong iba. Ba't yung iba, kakanta, magpa-practice dito, magbibilad sa araw o sa ulanan para mag-marshal, magbubuhol ng bigas, maglilinis, magluluto. Why they are doing that? Natural, dapat may resume yan. May pinanggagalingan yan. Kasi lahat tayo may kanya-kanyang mga opinion, rason. Bakit ginagawa? Kaya naisip ko, I think, New Life Tondo, whether you are in the ministry of the church or ministry of your family, dapat may alam niyo yung dahilan why you're doing it. Kaya ang title ng message natin ngayon, The Ministry Resume. Ang New Life Tondo, may resume tayo. Pag pinapakilala ko ang New Life Tondo sa ibang church, kanina may guest speaker tayo mula Mindanao, nung first and second service, mag-asawa, sila yung lead pastor ng New Life Tagum, si Pastor Rudy and Nisan Baruman. Nagpunta ako sa kanila, pinapakilala ko yung New Life Tondo, ito yung resume namin. Pag nag-i-speak ako sa ibang bansa, sa ibang New Life, sa ibang part ng Pilipinas,
nalalaman nila na ito yung resume natin sa Tondo. Dapat maging alam natin yon. Unang-una ho, maigsi lang to, 1 to 100 po. So dahil maigsi oras, 1 to 10 na lang, 1 to 10. Bawasan natin. You know? Dahil sigurado, tatayo na po yung asawa ko mamaya at gagano na yun. Time na. Ganun para ganun. So, unang-una, ang foundation, sabi nyo nga foundation, hindi nilalagay sa mukha ng babae. Sa mga building, may tinatawag na pundasyon yan. Kung gaano kataas yung building, ganun kalalim dapat yung foundations. Kung gaano kalapad yung building, dapat ganun din kakapal yung foundation. Bukod kay Jesus, hindi mo natin spiritualize. Of course, si Jesus naman ang lahat eh. He is our everything. Minsan, kung wala kayong maibigay sa anak ninyo, kung mabibigay nyo si Jesus, nabigay nyo na ang lahat. Kung wala kang maibigay sa asawa mo, kung nabigay mo naman si Jesus sa kanyang buhay, nabigay mo na ang lahat. Sabi mo sa asawa mo, nasa iyo na pala ang lahat eh. Kung nabigay mo si Jesus Christ, because He is our everything. So, hindi natin siya isasama, although siya yung magiging role model natin mamaya. Pero ang foundation po ng ministry ng New Life Tondo, unang-una, character. Sabi nyo nga, character. So, the foundation of ministry is character. Kung magsaserve kayo sa company, sa church, sa family ninyo, sa barangay ninyo, kahit saan ho, pag ang pag-uusapan, paglilingkod, pag-ministry o pag-serve, ang pinaka-dapat foundation na makikilala ka, pagtatayuan mo, ugali. Kahit ang lakas mong magbigay, no, hindi ka na talaga umuwi ng bahay, pero hindi ma-spelling yung ugali mo, hindi nakaka-bless. Kabisado mo yung Bible, lagi ka nandito sa tuwing simbahan sa church, pero kung makasigaw ka sa kapwa mo, sinusungitan mo pa, useless. Importante kasi yung character. Sabi nyo nga character. Yung character, parang mabahong hininga, hindi mo naaamoy kahit ang lapit ng bibig sa ilong. Pero amoy na amoy ng ibang tao sa'yo. Yun yung character eh. Ang character parang magnet. Alam niyo yung magnet, na may magnet na pag pinagdikit mo, dumidikit, pero may magnet na pagka-kontrabalani, no? Ayaw magdikit. Parang character, ganun. May character na malayo, parang nakakatuwa na, ang sarap kasama. May mga character, ugali na malayo pa lang, ayan na, kapit na kayo, nandiyan si Bagyo. May mga tao na talagang iiwasan ka, may mga tao talagang lalapitan ka. Character yon. Ang foundation ng ministry, character. Ang galing mong kumanta, pero ang yabang-yabang mo, huwag ka nang kumanta. Ang galing mong sumayaw, pero ang sungit-sungit mo, huwag ka nang sumayaw. Galing-galing mo mag-preach, ang galing-galing mo magsalita lang. Pero pagbaba mo ng pulpito, ba naman yung ugali mo? Huwag ka na lang mag-preach. Why? Character is the foundation of ministry. Kahit ang mga politiko, dapat character. Kahit ang mga doktor, ang galing ng doktor. Nakakita na ba kayo ng mga doktor na talagang ang galing, no? Pag binuksan yung dibdib mo, nababalik niya uli. Binakin tiyan mo, yung bungo mo, nababalik niya uli. Ang gagaling, pero alam nyo, ang character mo dapat bilang professional, ang foundation mo dapat bilang professional, character. Di ba, pinapili ko naman kayo, sino mas gusto nyo kasama? Yung matalino, yung mabait. Di ba, yung mabait naman talaga masarap kasama kasi ang foundation dapat ng ministry, character. Kahit halimbawa, libo-libo tayo dito. Tapos yung ugali naman ng mga leader, hindi maganda. Mabuti pa 10 na lang tayo. Hindi paramihan kasi sa ministry. Hindi patagalan sa ministry. Sa ministry, character. Halimbawa, ang gaganda, ang yayaman, ang gagwapo, pero yung mga ugali, pangit, walang foundations. Ang foundation ng ministry ng New Life, unang-una, character. Magsasama-sama tayo ng matagal kung yung ugali natin nagkakasundo tayo. Amen? So, hindi pala pagalingan sa ministry, hindi po. Character. Hindi pala kung sino pinakamagaling kumanta. Yun ang karamihan nga po nung kumakanta dito, hindi naman mga magagaling talaga. Dito na lang naggalingan yun eh. Dati mga kumakanta sa atin, parang mga kawaling kinakaskas, nakakangilo. Kaya lang, kaya alam nyo, minsan, mas gusto natin yung puso kaysa sa ability. Maraming ability, ang gagaling, di mo naman maasahan. Hindi available, walang time. Ability lang, pero hindi availability, wala. Dapat available. Ang magdadala ng availability natin, character.
Yung iba, mga magagaling, mahuhusay naman talaga. Kaya lang, hindi mo maasahan. Minsan, i-engineering ka, hindi mo alam kung dadating ba o hindi. Character. Madami dapat boss na sa trabaho, hindi nagiging boss. Why? Character. Marami mag-asawa, isa abogado, isa doktor. Kina-counselan ko parehas para wag lang silang maghiwalay. Why? Character. Hindi pala ko matalino, titibay ang relasyon. Hindi. Hindi pala ko mahusay, gaganda talaga, magiging successful. Hindi po. Ang foundations ng ministry, character. Ugali. Dapat kahit hindi tayo magagaling, pero mabuti naman ang pakikisama natin sa isa't isa, gagaling din tayo next time. Amen. Minsan hindi tayo magkakasundo, pero dahil magaganda ang mga ugali, magkakasundo din kayo. Character kasi. So pagdating po sa ministry, character ang foundations. Ano ang nature ng ministry? Kinalakay ko yung foundation ng ministry. Character. Ano naman yung nature? Pag sinabi nating nature, ano yung kanyang tayong mga tao? Ang nature ho natin, hindi ilalim ng dagat. Wala kasi tayong hasang. Hindi namin katabi, baka may hasang yan. Wala tayong hasang. Kaya ang nature natin, panglupa. Land talaga tayo eh. Pag nasa ilalim tayo ng dagat, mga ilang minuto lang, yung isda, ang nature niya, dagat. Tayo, ang nature natin, dalawa, lupa at langit. Taga-langit talaga tayo. No, pag namatay tayo, talagang dapat sa langit ka pumunta. May taga-impyerno ba rito? Huwag niyo kasama sa inyo, ha? Ayaw kong pumunta doon. Lahat tayo taga-langit. Sabi mo sa katabi mo, taga-langit ka. Yan ang nature natin. We are heavenly man and woman. Our citizenship is in heaven. Kung senior citizen kayo, dual citizen na kayo. You know, citizen in heaven, tsaka senior citizen. Kayo. Ang nature po ng ministry, ng New Life Tondo, service. Sabihin nyo nga, service. Hindi being served. Ang nature natin, pag taga New Life Tondo ka, ang nature mo, hindi paglingkuran, kundi maglingkod. Matik sa atin, na ang pinaka-common mindset natin, I'm here because we want to serve. Si Jesus kasi nagsabi na naparito ako, hindi para paglingkuran ako, kundi para maglingkod ako. So, yung pastor ng New Life Tondo, si Pastor Herbie, ang nature niya dapat, servant. Dapat marunong mag-serve. Hindi nahihiyang mag-serve. Hindi nahihiyang magbukas ng pinto. Hindi nahihiyang makibuhat ng bag ng iba. Hindi nahihiyang ipag-drive yung iba. Hindi pa pwedeng, ako na yung lead pastor. Hindi na ako pwedeng mag-serve. Hindi ko na pwedeng gawin sa ibang mga pastor yan. Hindi po ganon. Why? Ang nature ng New Life Tondo, service. Dapat lahat tayo, ang nature ng isip natin, service. We love to serve. Nasa bahay ka, hindi issue sa iyo yung service. Hindi ka nagbibilang na ako na nga nagugas ng pinggan, ako pa rin ngayon. Yung gano'n, walang bilangan. Sabi mo sa katabi mo, walang bilangan. Why? Ang nature natin, service. Marunong tayong mag-serve. Marunong tayong hindi sa atin issue. Hindi sa atin issue yung service. Hindi sa atin mahirap mag-serve. Hindi yung iba, alam niyo iba, tatakutin mo pa para lang mag-serve. Yung iba, babayaran mo muna bago mag-serve. Yung iba, kailangan merong love gift. Yung iba, kailangan uutuin mo para mag-serve. Sa atin, di natin kailangan ng mga ganong klase. Yung nagsaserve sa atin, hindi tayo nagsaserve dahil sa pera. May mga pastor, alam niyo, ba't nagpastor? Para magpayaman. Kaya ayaw magtrabaho ng iba eh. Why? Kukuhanin yung pera ng mga miyembro. Hindi yun ang dahilan ba't tayo nagsaserve. Nagsaserve tayo para mamigay ng pera, hindi para magkapera. Nagsaserve tayo sa mga tao. Why? Because nature natin yon. As a son, we are servant. Ngayon, iba sa inyo, pag nautusan lang ng konti, napipiko, naasar, that's not your nature. Hindi ka taga New Life. Yung iba, pag nanunumbat ka dahil nagsaserve ka, hindi ka taga New Life. Why? Ang nature ng ministry natin is service. Sabi nyo nga po, service. Pastor, ano yung motive? Ano naman yung motive ng ministry? Lahat tayo may motibo di ba? Bakit po tayo pumupunta? May mga motibo tayo. Yung iba pumupunta kasi nandito si Crush. Yung iba pumupunta, nandito si Bigas. Yung iba napupunta, nabigyan ng Gcash. Pero maganda pumupunta dahil kay Jesus. Amen?
May motive. Ano yung motive ng ministry ng New Life? Love. The motive for ministry is love, not money, not power. Hindi tayo nandito para magkaroon ng kapangyarihan, para magkaroon ng connection. Hindi tayo nandito para makalibre. Hindi tayo nandito lang para makapanamantala. Hindi tayo nandito para maghanap ng jowa. Pero kung mga 50 anyos na kayo, pwede rin, hanap na kayo dito. Kung hanggang kayo, single pa rin kayo. Sa mga single po dito, na nasa edad na, may i-recommend ako sa inyo, si Pastor Tommy. Wala dito, sayang. Available po yon. Hinahanapan ko na nga kung sinong pwede. The motive for ministry is love. Sabihin nyo nga po, love. Not money, not power. Ang motibo po ng lahat ng nakikita nyo sa church, pag naipasa na si Princess Talyada, Princess, nasa Logos, ilan na kaya yung ministry natin, yung committed ano? Pag napasa na yung 60 plus, may pinasang si Pastor Tommy na 60 plus eh. Siguro mga 250 po. Ang volunteers ng New Life, committed volunteers ng New Life, right now, nasa 250. Sa 250 na yon, dapat ang motibo nun, love. Ganito nga po kayo lahat. Sabihin nyo nga po, puso. Yan ang dapat motibo niya, love. Kumbaga, pag nandito yan, pag tutugtog yan, sasayaw yan, magsasalita yan, magbubuhat yan, mag-aayos yan, maglilinis yan, magluluto yan, ang motibo niya, kaya niya ginagawa pagmamahal lang sa Diyos at sa kapwa. Amen! Hindi niya gagawin yan kasi magpapasikat. Hindi niya gagawin yan kasi mayroong secret, hidden agenda. Dapat po, ang motibo niya, love. Why? Yan ang motive natin why we are in the ministry. So kung nagsiserve ka sa family, nagsiserve ka sa community, sa barangay, or sa trabaho nyo, dapat ang motibo mo, bakit ka kumukuha ng picture, Gilan, for example, ba't kayo nagpipicture, ang motibo nyo is what? Love. Yun ang motibo natin, love. Bakit tayo nandun sa likod, sa audio media, ba't nila ginagawa yon? Hindi ko po alam, nautusan lang po ako dito eh. Dapat alam natin, love. Ba't tayo nag-aayos ng bangko? Love. Alam nyo, pagkaya na yung motibo mo, gagaang sa kalooban mo, hindi ka manunumbat, hindi ka maghahanap pa ng kung ano-ano, at hindi ka madaling ma-offend. Hindi ka madaling matisod. Why? Kasi ginagawa mo yan sa pagmamahal. Mahal ko lang ang Diyos, mahal ko lang yung tao. Kaya kahit nasaktan ka sa isang tao, hindi mo iiwan lahat. Why? Isang tao lang nakasakit, mas marami kang mahal. Huwag niyong iiwan ang ministry dahil sa isang taong nakasakit. Mas marami kayong minamahal kaysa sa nasasaktan. At mas marami pong nagmamahal sa inyo kaysa sa nakakasakit sa inyo. Amen! Anong sukatan naman ng ministry, Pastor? What is the measure of ministry? Alam niyo kung anong measure ng ministry? Yung ibang measure ng ministry, success. Hindi po. The measure of ministry is sacrifice. Sacrifice. Huwag nating tanungin. No, huwag nating tanungin yung pastor, yung pare, yung apostol, propeta, imam, or si congressman, or si tatay, or si boss, whoever is in the position, alam niyo yung pinakamagandang measure, sukatan ng success? Hindi yung, halimbawa sa atin, siguro pag tinitignan tayo ng mga tao ngayon, sa tundo po kasi, sa buong tundo, hindi naman lahat ng mga simbahan na born again, sa tundo lang hindi naman halos lahat ganito kadami. Pag nag-ikot po kayo, ang mga member ng simbahan sa tundo, na born again Christian, mga 50, minsan 30. 30 ka tao, 50 ka tao. Mga magkakamag-anak pa yung kasama aso't pusa. At nag-aaway-away pa po yun. Totoo. Yan, nag-aaway-away pa yun. 30 na nga lang, 50 na nga lang, nagkakahaway-away pa sila eh. Pero, look at me. Hindi ko pwedeng sabihin, kami successful. Kasi, mas marami kami sa 50. Gusto niyo malaman kung ilan tayo ng lahat? Naka-record sa ano? Media, can you show it, media?
Mapapakita ba nila, Sar? Ang update natin nung last Sunday, ilan ang total natin nung last Sunday? Ang total ay, humigit kumulang. Sorry, hindi alam ng media ito, kaya ho natataranta sila ngayon sa mga oras pong ito. At ginagawa nila yun ng may pagmamahal. Habang natataranta sila. Ayan po, ang Sunday celebration natin, ang total ay 3,100! Palakpakan natin si Lord. Hindi natin sasabihin, wow, successful na ang New Life Tondo kasi naka-3,000 na sila. Hindi po. Alam nyo bakit? Ang measure ng success, hindi numbers. Kung hindi, gaano karami ang nagsasakripisyo. Alam nyo, may mga tao dito, halimbawa si Ian, ang layo ng nakatira, sa kabundukan nakatira yan eh. Literal. May mga tao na malalayong lugar pa. May mga tao talagang walang mga pera-pera, walang gastos niya pa, sarili niya, gasolina niya, everything, pagkain niya. Pero alam nyo, nagsasakripisyo. Yung mga nagluluto ng pagkain natin, natatalsikan ng mantika, nababanlian, nauulanan, nagsasakripisyo. Yung mga nagtatraffic, yung mga gumagawa, yung mga nagbubuhol ng bigas, lahat ng mga tao nandito. Yung mga nagpa-practice, mga napapagalitan paminsan. Nagiging measure ng success, sacrifice. Sabihin nyo nga po, sacrifice. Yan yung measure ng ministry. Ang sukatan daw ng ministry natin, hindi gaano karaming people, kundi gaano karami ang nagsasakripisyo. Gusto nyo malaman ang success ng family nyo? Hindi yung gaano karaming beses kayo nagburakay. Kung gaano karaming beses sa family na nagsakripisyo ang isa't isa. Hindi lang si tatay dapat nagsasakripisyo. Hindi lang si nanay dapat nagsasacrifice. Dapat pati mga anak. Ano ba kinukontribute ng anak sa magulang? Yung magulang sa anak. Si ate, kay kuya, si bunso, dapat lahat kayo may patak. Dapat lahat tayo may contribution, lahat nagsasakripisyo. Pag mas maraming nagsasakripisyo, mas magandang sukatan nyo ng tagumpay. Amen? Pero pagka halimbawa ang binibilang nyo lang na success, yung magagandang bagay na nangyari, di-disappoint po kayo. Pag ang titignan mo lang, mga pera, tao, mga magaganda lang ang bibilangin ninyo, madi-disappoint kayo. Pero kung nakikita nyo how many people are sacrificing, nakikita nyo na marami palang nagsasucceed. Why? Kasi sa kabila ng hirap, disappointment, hindi kayo sumusuko. Taas ang kamay ng mga mag-asawa. Nabilang nyo na ho ba kung ilang beses kayo nag-away? Sobrang dami na, no? Sobrang dami na. Pero kung sa sobrang dami ng pag-aaway nyo, tapos kayo pa rin, congrats, tagumpay. Tagumpay. Ibig sabihin, how many times you sacrifice yourself? How many times inaccept mo siya? How many times you forgive? How many times you trust kahit ayaw mo nang magtiwala? How many times na tinanggap mo pa rin siya? Alam nyo yung sakripisyo po na yun, tagumpay na yun. Kaya huwag kayong mag-iisip na, nakakainis, pastor. Away bati kami para kaming aso at pusa. Hindi kami magkasundo. Namaan di kayo magkasundo pero hindi naghihiwalay. Sabihin nyo nga, mapapagod. Pero hindi susuko. Mag-aaway pero hindi maghihiwalay. Sacrifice yun. Sacrifice yun sa ministry, sa trabaho, sa family. Sukatan po yan ng success. Ito naman yung authority sa ministry. The authority of ministry, hindi po wala ditong boss. No? Yung boss, mga manager yon. Meron dito, leader. Iba yung leader sa boss. Iba yun, magkaiba yun ha. Yung boss at saka leader. Ang authority ng ministry, submission, not pulling rank. Gusto malaman kung talagang nasa ministry, they are submitting to one another. Malalaman mo pagka ang isang tao nasa authority, submissive. Marunong siyang mag-submit. Minsan magpo-propose siya, kahit nasa authority siya, may mga taong ganito eh. Dahil siya magbabayad, dahil siya ang may posisyon, dahil siya ang may pera, ay hindi mo pwede siyang kontrahin. Ako naman magbabayad dapat ito masunod.
Hindi ho ganun sa New Life. Hindi ganun dapat ang ministry. Why? Ang authority ng nasa ministry ng New Life, Tondo, submission. Submission. Mahalaga sa atin yung boses ng bawat isa. Mahalaga sa atin yung tinig, opinion ng bawat isa. Tinatanong natin, ano ba sa palagay nyo? Parang si Pastor Jade, kahapon nag-text. Kuya, tutuloy ba natin yung service? Kasi malakas yung ulan. Iniisip naman niya, napakaganda yung kalusugan ng mga young people. Kasi nagsisimba sa atin sa Youth Arise, maglalakad lang eh. Eh di ba yung lakas ng ulan kahapon? So tinatanong niya, tutuloy pa ba? Alam niyo kung anong sagot ko? It's your call. Ikaw, kung ano-ano mo, maya-maya, hindi pa ako tapos nag-chat na siya, ay itutuloy na lang po namin, PH. Kasi para malaman natin kung sino talaga yung mga committed or committed ang utak. O yung mga committed talaga para matest natin. Why? Because I honor her decision. I respect her call, her decision. Why? Ang authority, submission to one another. Hindi lang dahil ikaw ang lead pastor, sabihin ko, hindi, sige, stop mo yan, cancel mo yan. Hindi ho ganon. Ang authority is submission. Ino-honor natin yung isa't isa. Ino-honor natin. Sa New Life, dapat ino-honor natin. Kaya iba, alam nyo, pag pinaupo kayo ng usher, huwag nyo aawayan yung usher. Meron isang pamilya dito, buti na lang wala dito ngayon. Kaya okay ako magsalita. Pero naka-live po tayo. Sa camera. Nang aaway pagka, kailangan, dyan nakapwesto yan eh. Nakarating sa akin, pag pinalipat mo sila doon, aawayan yung usher. Gusto ko angatin yung bangko kung may pangalan nila eh. Wala naman nakalagay na pangalan eh. Hindi mo talaga sila maalis doon. Kailangan doon lang kami. Pag pinalis mo sila doon, aawayin ka. Why? Sa New Life po, submissions. Yung usher, halimbawa, pinaupo kayo ng usher. Diyan ka pinapaupo, sunod na lang. Huwag niyong awayin yung usher, walang sweldo yan. Kahit may problema yan, pinipilit niya pa rin ngumiti. Ikaw naman sinisimangutan mo. Huwag po. Why? Because ang ministry ng New Life, pagdating sa authority, submissions. Submissions. Halimbawa, yung ushers, sinabihan kami ng mga pastor, o pastor, pwede po ba, wag kayo dyan umupo, doon naman kayo sa likod umupo. Yung mga pastor, sunod lang. Yun ang sabi ng usher eh. Why? We have to honor one another. Sabi mo sa katabi mo, in-honor kita. Makukumpleto na tayo. Yun yung authority natin, ha? Ang authority natin, submission. Submission. Pastor, ano yung purpose? Dahilan ng ministry. What is the purpose of ministry? Anong purpose? Isa lang po ang purpose. Glorifying God. To glorify God. Walang iba po tayong pagbibigyan ng papuri, kundi ang Diyos. Hindi glorifying ourselves. Hindi glorifying each one or each other. Hindi ho, ang gino-glorify natin ang Diyos. Ang ministry ng New Life, walang ibang purpose but to make Jesus known. Hindi tayo gumagawa, alam niyo may mga tao ganito, gagawa ng mabuti para iboto mo siya sa eleksyon. Di ba yung iba nga, nangako na, tutuparin pa ba? Lalo ngayong eleksyon, no, sa mga barabarangay natin. Marami pong mga mangangako. No, kaya lang, pag nangako, yun ang problema, no? Madaling lapitan, ang hirap hanapin. Why? Because may mga kanya-kanyang motibo. Tayo sa New Life, ang motibo natin is to glorify God. Amen. Ba't po tayo nagsisimba? Ang gusto natin, mabigyan natin ng kaluwalhatian ng Diyos. Ba't tayo nagmi-minister? Ginagawa yung lahat. Meron po tayong 32 ministry. May 32 tayong ministry. At sa 32 na ministry, alam nyo, meron tayong 21 leader na mga head. Alam nyo, merong ang hirap sa Tagalog. 57. Meron tayong 57 na mga core. Ibig sabihin yan, yung mga talagang nagwo-work together, prayer, payer, player. Out of 57, meron tayong mga nagdadasal, meron tayong mga nagbabayad, meron tayong mga gumagawa. Player, payer, tsaka prayers.
Yung 57 and 32 ministry. Lahat yan pong mga nasa minister na yan. Whether ushers, whether driver, whether prayers, whether teachers, whether feeding, whether school, lahat ng yan, isa lang po ang dahilan yan. They want to glorify God. Kumbaga, wala diyang magano, na kaya kami nagmi-minister para dumami po ang likes at saka views. Hindi natin ginagawa yung mga ministry na yan para magpabibo, para makakuha ng boto, para makakuha ng likes, or para makakuha ng hindi ho. Isa lang po, to glorify God. Amen? So kung pupunta ka dito, tapos ang gusto mo, ikaw yung mataas, ikaw yung nagkamali ka na napuntahan. Pero kung pupunta ka dito, ang dahilan mo para luwalhatiin ng Diyos, sakto, nandito ka. Para dito ka talaga. If you're here to glorify God, yun kasi yung purpose. Ang purpose ng ministry is to glorify God. Pastor, ano naman yung tools? Sabi nyo nga po, tools. The tools of ministry ng New Life, prayer and scriptures. Hindi marketing, hindi handbook, hindi program. Ang New Life Tondo, meron tayong tools. Alam nyo, maraming church, may mga tools din sila. Meron silang G12, meron silang mga D-group, meron silang mga program Roman Bridge, meron silang evangelism explosions, meron silang mga ginagamit kung ano-anong mga tools, maraming strategies, maraming ways. Pero tayo nag-decide, prayer and scriptures. Resulta ng prayer, resulta ng word. Bakit hindi natin ginagawa yung ginagawa ng iba? Yung iba nagkukrusade, hindi kayo nagkukrusade. Yung iba merong mga ministry sa kapulisan, wala tayong ministry sa kapulisan. Yung iba may ginagawang ministry sa mga ganito, sa ganyan. Ba't wala kayong ganyan, pastor? Ang tools kasi natin, hindi handbook, hindi program. Ang tools ng New Life Tondo, prayer and scriptures. Word and spirit. Kung may narinig ako kay Lord na yun ang pinapagawa sa atin, gagawin natin. Kung meron ako nabasa sa scriptures na yun ang dapat ginagawa, gagawin natin. Pero kung para kopyahin lang yung programa ng iba, hindi natin gagawin. We're not here to copy program. We are not here para kopyahin yung ginagawa ng iba kasi dami naman nagkopyahan pero hindi naman nagkaparehas ng resulta. Kailangan meron tayong tools. Tamang tools at ang tools ng New Life Tondo, alam niyo kung ano? Prayer and word. Prayer and scriptures. We receive from the word and then we are praying about it. Kung ano yung pinakikita ni Lord sa inyong pastor, then yun yung tools natin na ginagawa. We're not copying somebody else or someone else. Yun yung ating tools. Pastor, ano po ba ang pribilehyo ng nasa minister? Fernan. Ayan. Nagtatatawag po ako ng mga talagang nakikinig sa akin maigi. You know? Alam niyo, kahit sa likod, nakikita ko sila Edna, sila Princess, nakikita ko kay lahat sa likod. Sila Noel, sa likod, yung nanay Bet ko, kita ko kayo dyan lahat. Ganong kalino yung mata ni pastor. Kaya pagka nakita kong lumiliit kayo sa paningin ko, hindi ako inaantok kayo. So come on, look. Ang privilege natin, pastor, ano magiging privilege ko pag nagsiserve ako? Yung iba, alam nyo kung ano? Yung iba, pag magsiserve sa church, narinig ko na yung mga ganito, nagiging Korean. Ano yung pastor? Pag tinanong magsaserve ka, pag in-invite mo, sama ka. Ang tanong, meron ba Korean? Yung kagad tanong. You know? Laging kasama si Eddie at saka si Patty. Sino yung Eddie? Eddie ako, pati siya. Kailangan meron palaging parating. Hindi po. Ano yung privilege natin pag nag-serve tayo sa New Life? Pag nag-volunteer kayo, ang privilege nyo, alam nyo kung ano? The privilege of this ministry is growth. Growth. Sinabi ni Ansley kanina, 22 anyos ka na, Ansh, di ba? So imagine, 12 years old, nasa New Life na siya. Hanggang sa, lumaki si Ansley eh. Ay, lumaki si Ansley eh. Di ba? Pero, nung 12, ngayon 22 anyos na. Pero you know what? Pag nakakita ako ng mga 22 anyos at itinapat ko sa 22 anyos na si Ansley, mas malalim to sa Panginoon.
mas maganda ugali, mas business-minded ang isip, mas mababa ang puso, mas may puso sa tao, sa Diyos, mas malago. Ang privilege ng mga nasa ministry, alam nyo kung ano? Nag-grow. Gumaganda ugali, gumaganda future, gumaganda eternity. Ngayon, pag wala kang ministry, wala ka man lang tulak, puro kabig, wala kang serving, puro service lang ang gusto mo, sayang, di tayo nag-grow. Kaya it's time to grow. Sabi mo sa katabi mo, lumago ka na. You know? Yung iba, buhok lang lumalago. You know, hindi na nag-grow. It's time to grow. Why? Privilege natin yan. Maybe not in numbers. Maaaring hindi mag-grow yung pera nyo. Siguro, hindi nag-grow yung pera nyo. Pero nag-grow naman yung kalusugan mo. Maaaring hindi nag-grow. For example, yung itsura mo. Pero dumami naman ang kaibigan mo. Maraming ways, source ng growth. Hindi man in numbers, but in depth. Yung lalim. Lalim ng pagkatao mo, lalim ng future mo, nag-grow talaga. Nag-grow. At yun ang pinakamagandang privilege. For me, the best privilege, alam nyo, kung may isang bagay ako ngayon, talagang hindi ko pinagsisihan, nung mag-decide ako na mag-serve sa Panginoon as a pastor. Nung maging pastor po ako, akala ko, marami na kaming di magagawa, kasi pag pastor ka na, boring na buhay, marami nang bawal, ang mali, hindi pala yung totoo. Mas lalo kang mag-i-enjoy pag nag-serve ka kay Lord. Nakakakanta ka na, nakakasayaw ka na, nakakapag-serve ka pa, ligtas ka pa, wala kang sakit. Alam mo, sa loob mo na hindi ka selfish. Konti na lang ang taong di selfish ngayon. Halos lahat, sarili iniisip. Pero pag nasa ministry ka, halimbawa, yung pong inyong pagbibigay, yung may, pahiram na isang envelope. Yung pagbibigay ninyo every Sunday, yung pagbibigay ninyo ito sa sobre, huwag yung tutupi Yung iba, pag kumakatupi ng sobre, ginagawang pulis Huwag nyo itupi. Sayang. Nagagamit natin ito ng paulit-ulit. Ito po, privilege. Hindi lahat ng tao binigyan ng pagkakataong makapagbigay. Madalas ang tao laging kalabit penge. Nang hihingi, nabibigyan. Kapag may chance kayo to give, it's a privilege. Sabihin nyo nga po, pribilehiyo. Pag may kaya, kung di kang, iba kasi yung tumatayo, may dalawang wala naman laman. Masabi lang, di nyo kailangan gawin yon. Huwag kayo magbibigay ng napipilitan. Amen. Pag napipilitan kayo, saksak mo sa baga mo yan. Hindi namin kailangan yan. Hindi kailangan ni Lord. It's a privilege. Privilege. Pag nakita nyo to, mag-grow ka kasi. Alam niyo ba sa inyo, ba't hanggang ngayon? Come on, look at me. Iba sa inyo, ba't hindi nag-grow financially? Hindi nag-grow sa pribilehiyong ito. Hanggang ngayon, ingat na ingat ilabas yung kanyang ube. Lagi nilalabas yung orange, yung pula. Paano magkakaroon ng blue? Why? Hanggang ngayon, alam nyo, hindi mo nakikita ang privilege yung maging giver. Sa iyo, ang privilege, alam mo receive. Marami sa tao, privilege sa kanila yung makakuha. Burahin nyo na sa isip nyo yun. Dapat ang pribilehiyo nyo, alam nyo makapagbigay. Sinabi yun ni Lord. Sabi ni Lord, better to give than to receive. Yung iba, alam nyo kapag halimbawang kuhanan na, naku, makikipagbalyahan, makakuha lang. Alam mo, may makukuha. Ayun na. Nag-aon nila. Balyahan na yan. Alam nyo kung magbalyahan kayo? Saan? Pag magbibigay ka. Ako na, inaguunahan kayo. Ako na, wala ka namang pera. Ako na. Pero dapat nakikipagbalyahan kayo sa pagbibigay. What a privilege to grow. Last. Ano yung power ng ministry, pastor? Yung bang pinakamalakas sumigaw? Yung ba yung power ng ministry? Yung pinakamay magandang gamit? Pinakamay malaking church? Hindi po. Baka yung mga pinakamagagaling professional na mga tao, yun ang power ng ministry. Hindi ho. Ang power ng ministry is the Holy Spirit, not program. The power of the ministry is the Holy Spirit, not program. Alam nyo, yung mga tao, tinitignan tayo, sabi sa akin yung isang comment, Pastor Herbie, ng isang pastor, grabe sa New Life Tondo, ang ganda ng program nyo.
Wala kayong dead spot, sunod-sunod daw. Pagkatapos kumanta, may papanik na isa. Hindi pa pumapanik yung isa, nakaready na yung isa. Wala daw dead spot. Parang sabi niya, ang ganda ng program. Hindi po yun program. Holy Spirit anointing. Kaya nakikita natin. So ang power ng New Life Tondo when it comes to ministry, Holy Spirit. O last na, isa na lang po. Tapusin ko na. Pastor, ano naman yung model ng ministry? Ano yung model ng ministry ng New Life? Last na to. Tapos na po tayo. Sa introduction. Hindi, tapos na po tayo. Sino or ano yung model ng ministry ng New Life? Yung iba kasi may model. Meron tayong base or main church. Sa New Life Alabang. Doon nagpapastor si Pastor Paul Chase. Hindi yun ang model natin. Hindi New Life Alabang ang model natin when it comes to ministry. Minsan nga, tayo pa nagiging model eh. Hindi ng ministry natin, hindi ng model natin. When it comes to ministry. Why? Ang model natin sa ministry, si Jesus Christ. Amen? Si Jesus Christ. Why? Tignan mo si Jesus pag nagmahal sa mga mahihirap, pag kinausap yung mayayaman, pag kinausap yung mga prostitute, yung mga lasinggero, ang ministry natin in dealing in ministering with people, si Jesus. Hindi ang kahit na sinong tao o kahit na sino o anong church. Kahit pa sobrang laki ng church, hindi yun ang model natin. Ang model ng ministry ng New Life Tondo is si Jesus Christ. Amen? Kung paano ka magiging humble, paano ka magiging proud, paano ka magiging giver, paano ka magsasacrifice, lahat ng ito. It is because we have seen it, we have felt it, we have received it from Jesus Christ. Kaya gusto ko malaman ninyo, ito yung meron tayo sa New Life Tondo. Ito yung resume natin. This is who we are. Ito ho tayo. Character, service, love, sacrifice, submission, glorifying God, prayer, growth, Holy Spirit, and Jesus. Yang 10 yan, ang dahilan ba't nag-e-exist ang New Life Tondo. Amen? Tayo po tayong lahat. Hallelujah. Pasalamatan naman natin si Lord. Pasalamatan natin siya sa chance na meron tayo ngayon. At sana po, loobin ng Diyos na dumating yung panahon, pag medyo matagal-tagal na kayong umatin ng New Life, why don't you approach? Kausapin niyo naman yung ibang tao. Sabihin niyo sa kanila, we want to serve. Ngayon meron tayong 250. Ang gusto natin sa 2024, maging 500 yung volunteers natin. Amen? I pray na maging kasama kayo dun sa volunteers, maging kasama kayo dun sa 500 na yon. At yung 57 na core, na committed natin, na core leaders natin, maging 100 sila. Why? Bakit po? Sa palagay nyo, ba't ba kayo nagpaparami, Pastor? Ba't kailangan maging 500 yung volunteers? Kasi padadalan tayo ng Panginoon ng 5,000 tao. Kailangan natin ng mas matibay na gulugod para makatayo. Kailangan natin ng mas matitibay na mga kamay at paa para makabuhat ng mas malaki. Pag hindi tayo lumaki, hindi tayo makakabuhat ng mas malaki. Ang gusto ho natin, mas marami tayong mapaglingkurang pang mga tao. Ang gusto natin, magkaroon tayo ng mga libreng eskwelahan. Gusto natin, magkaroon ng sariling ampunan. Ang gusto ho natin, magkaroon tayo ng sariling ospital. Gusto natin, magkaroon kayo ng tigi-tigisan yung hotel. Minsan, we make fun, pero alam nyo, yung mga ganitong bagay, pag malinis ang puso, maayos ang intensyon, tatawanan mo nung umpisa. Pero maraming beses na po ako napagtawanan sa mga pangarap na ito. Yung iniisip nilang 5,000, alam kong maraming hindi naniwala, pero darating ang panahon, bibigyan tayo ni Lord ng 5,000 na lugar kung saan magkakasya ang tao. Why? Kasi wala naman tayong ibang dahilan kundi mahalin lang ang Panginoon, purihin siya, luwalhatiin siya, at paglingkuran ng kapwa natin. Amen? Taas niyo yung kamay niyo kay Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship. Worship
His holy name. Sing like never before. Sing like never before. Oh, my soul, I'll worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. oh, my soul, Worship His holy name. Sing like never before. sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. For the last time, bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Oh, we sing. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Panginoon, sa oras po ito, Lord, salamat po sa pagpapaalala mo sa amin ng lahat ng dahilan, layunin, bakit kami nandito ngayon. Hindi lang ministry sa church, pati sa pamilya, sa trabaho, lahat ng mga narinig namin, Lord. Manuot ito sa aming puso't isip. At lagi kaming ma-remind ng tamang intensyon, bakit kami nandito, Lord. Marami pong salamat. Kung ginagamit mo yung bigas, yung school, yung kaibigan, yung parents, kung may mga ginagamit kang bagay sa buhay namin para lang kami mapalapit sa iyo, para lang namin marinig ang salita mo, para lang gumaling kami sa karamdaman, kung ginagamit mo ang lahat ng ito, Lord, salamat po, Ama. May ginamit ka na tao, may ginamit kang eskwelahan, may ginamit kang pastor, may ginamit kang kaibigan, parents. Isa lang ang ibig mong sabihin nun, Lord. Sobrang mahal na mahal mo kami. Lahat willing kang gawin. Lahat handa mong gawin at ibigay para lang maabot mo kami. Handa mong gawin lahat, Ama. Kahit pa, Lord, sa pinakamababaw na dahilan, gagawin mo pa rin, maabot mo lang kaming iyong mga anak. That is why, Lord, here we are. Here we are today. Gusto naming magamit. Gusto naming mag-ministry. Gusto naming maging bahagi, Panginoon, ng isang bagay, Ama, na bibilangin mo hanggang sa magpakailanman. Kahit ikamatay namin, Lord, hindi matatapos. We want to be a part of it, Lord. We want to be part, Lord, of what you're doing in this church, in the community, in the city. We want to be a part of it, Lord. Ayaw namin ng spectator lang. Ayaw namin ng nanonood lang. Nalalaman lang ang nangyayari. Gusto namin kasama kami sa mga mangyayari, Panginoon. Kaya po, Ama, gamitin mo ang buhay namin. Gamitin mo ang bawat isa. Mag-invite pa kami ng mas maraming tao. Magdala pa kami ng mas maraming mga kaibigan para lalong makita nila, Lord, ang kabutihan mo. This can be our ministry, Lord, to invite more people, Father God. Oh, thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. Pinili mo kami na maging lingkod. Pinili mo kami na makaparito upang makapakinig, Ama, ng iyong pag-ibig, pagpapatawad. So, Father God, thank you. Patuloy ka namin, Lord, na pinapupurihan, pinasasalamatan sa pagtawag mo sa amin sa pamilya ng New Life Tondo. Salamat po. Pwede ba tayo sabay-sabay natin sabihin, I love my church. I love my Jesus. I love this family. In Jesus' name. Amen and amen. Amen.